Ang Embrace po ay isa non-profit organization po. Ito po ay panukala ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, na umupo po ng mga definitely able. Kasi po sa labas, parang hindi pinapansin. Ang pinakalayunin nito ay yung kasanayan nila. Mabigyan sila ng importansya para po makapagbigay din po ng livelihood sa kanila na parang ituring na parang normal. So 7 years po ng Embrace, ano po yung masasabi niyo na highlights or achievements ng organization? Ang pinaka-highlights po sa aktibidad na ito, sa okasyong ito, ay magkakaroon po ng film showing po na doon po ipatatak po sa mga tao na mayroong embrace, no? Magkaroon ng kabatiran ng tao na mayroong embrace na kailangan silang makilala, kailangan ma-showcase sila kung anong mga skills nila, kasanayan nila. Dito po, welcome po sila sa Embrace. And sir, you are also launching a different cinema. Can you tell us more about that? And how is it gonna help the organization also? Malaki po maitutulong nito, lalong-lalo na sa mga pelikula. Kasi po, lalo na sa mga remote sites, hindi po nila alam na meron palang ganito. Doon pa lang po, mapoportray po, maipapakita doon po sa mga tao na ang gandang layunin, no? Yung dalisay na damdamin na pag-ibig po ng una, ng Diyos, ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo, lalong-lalo na ng Embrace, doon po sa mga kapwa natin na differently able. Ano po yung ilang mga pelikula na may palalabas? Meron po tayong mga papanoorin mamaya dito po. Meron po Finding Nemo. Yung iba, marami pa po. Nakasequence na po. Kaya abangan nila. Kasi 3 araw po ito. No, sa mga hindi pa po nakarating ngayong first day, pwede pa po silang humabol. And you also held several workshops for the differently abled. Who did you work with as to organizing that? Ang Embrace po ay tinutulungan din po ng persons with disabilities office po ng Quezon City. Sila po ang magbibigay po ng tamang kabatiran, mga seminar, at saka may mga certificate po ito para po sa mga, hindi lang po sa mga deaf, pati na rin sa mga magulang na kung paano palakihin, arugain yung mga anak o di kaya mahal nila sa buhay na may mga ganong kalagayan po. And sir, meron din po kayong skills training na ginagawa together with, I think it's New Era. Nandyan din po ang New Era University, ang CPSLI, nag-initiate po sila ng online sign language po seminar para po magkaroon ng mabisang komunikasyon doon po sa mga kapwa natin tao na may different. Is this a full-on course, sir? Na pwede rin po ba yung mga normal people or not people na mag-aral? Seminar na po yun ay para po sa lahat. Para talaga mapalawak pa yung kabatiran po sa lahat ng tao. Na yung Embrace nga ay kumakalinga, no? Doon po sa mga differently able po natin. Lalong-lalo na rin, tulong na rin sa mga magulang na baka po nahihirapan po sila na magpalaki ng tamang mga aktwasyon, tamang komunikasyon doon po sa mga anak po nila. And sir, meron din po kayong mga magulang, meron din po several organizations na ngayon ay nagtitinda or nag-showcase ng mga products nila. Opo, meron po. Nandito po, gaya po ng nakikita ninyo na meron po silang mga booth. At sa bawat booth na yan, meron pong kwento dyan na napaloob. Hindi lang po, it's not about the product na kanilang i-endorse, kundi yung kwento po ng buhay kung paano po napagtagumpayan, paano po na-accept po ng mga tao ang ganong kalagayan po sa different people.
Alright. And sir, how would people be able to help also with Embrace Foundation? Madali lang po. Una, dapat lang nilang malaman, dapat nilang maintindihan. Kasi po, hindi po madali ang may ganong kalagayan. Kaya lang, para makatulong sila, no? Mayroon po tayong Embrace Cafe, meron po tayong Embrace Farm, meron tayong Embrace Bake Shop, at marami kaming mga branches na Embrace for differently abled persons po. Na yun, kapag tinatangkilik po nila, ay talagang nakatulong na po sila. So all the proceeds of these businesses actually go to Embrace? Yung nakukuha po natin sa pagtatangkilik po ng mga tao patungkol po sa Embrace, ay ito po ang itinutustos din po na bilang pang tulong din sa mga differently na yung tinatanggap po ng mga normal na tao ay pwede ring maibigay po sa kanila bilang tulong na rin po sa kanila. Alright. Salamat po. Maraming salamat. Salamat po. Thank you so much for coming over dito po sa event na ito na tinatanong for Embrace. It's actually the 7th anniversary of Embrace Cafe. So what started as a cafe, no? Embrace Cafe, employing persons with disabilities. So kayo magugulat pagpunta nyo doon sa Embrace Cafe. Kaya nagsa-sign language yung server ninyo at saka yung mga nagtatrabaho sa kusina. Because yung natatanging advocacy of providing employment for PWD. So that by itself is already something na hahangaan po natin. Pero yung what started as Embrace Cafe has now expanded. So yun po yung launch dito po sa EBM Convention Center. So meron pa po tayo, as you look around, meron tayong art exhibit of children na yung special education. Meron po tayong mga tiyanggi dito, meron tayong bazaar, no, where you can buy products baked and created by persons with disabilities and their families. So you can be a volunteer, you can sign up to be a volunteer. Merong seminars sila, marami silang, may film showing sila. So may events for this event that started today hanggang sa Wednesday to. So what started as a cafe has now expanded and is still expanding as a national endeavor. Ang advocacy niya is really to advance the interests and yung kapakanan ng mga kababayan po natin na meron pong hamon na meron silang disability. So maraming salamat for coming over. Imbitahan lang natin lahat ng tao to look into yung social media accounts ng Embrace para mapag-alaman po nila yung schedule ng seminars at kung ano po yung mga ganap hanggang sa Miyerkules po ito. At panawagan po kasi mataas natin yung antas ng kaalaman natin tungkol sa ano yung magagawa natin para sa mga kababayan natin at persons with disabilities. And thank you for being part of this endeavor. Sana po patuloy po natin isulong yung kapakanan po ng kababayan natin at persons with disabilities. Maraming salamat. Thank you so much, ma'am.